ating lesson. We are now in lesson 32 and principles number 13. Ang title nito, ito yun. The more truth you know, the greater the freedom you will enjoy. Amen. Praise God. Praise the Lord. Let us pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come before you this wonderful morning, O God. You are our great God, mighty God, King of kings and the Lord of lords. Yes. Today, O God, once again, we allow the Holy Spirit to unfold to us the truth we're going to learn and give us revelation, O Lord. Only you, Holy Spirit, can unfold to us the truth so that we'll enjoy our life here on earth, Lord, and be able to fulfill the reason why you put us here, God. Be with us this day, and I pray that those who are coming, Lord, financially depressed, God, be with us in the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, ang ating text ay makikita sa John 8:32. Jesus said, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." So, yan ang ating basis ng ating pag-uusapan ngayong araw. And next slide. Ang sabi dyan, the most dangerous deception is when you don't know that what you're holding onto is a lie. So, yan yung pinakamasakla na kumbaga pamilin lang yung katotohanan na makikita natin. Yung the most dangerous deception. Pinakamalalang panlilin lang. Ayan. Na ang akala mo, pinanghahawakan mo, pinaniniwalaan mo ay tama, yun pala ay kasinungalingan. Pero hindi mo alam na kasinungalingan ito. So, yan yung masakla. Diba? Hindi mo alam. So, it's like a blind man. Hindi alam mo saan patutungo. Hindi nakikita ko na yung tutungo. Now, nowadays, makikita mo lalo na ang daming mga nag-preach. Ang daming maririnig mo. Ang daming mga religion, iba-iba. Yung iba, sabi nila, lahat ng religion ay napuntahan ko na, churches ay napasukan ko na. Kaya, hindi na nag-church kasi pare-pareho lang naman yan. So, maraming ganon. Maraming iba-ibang lugar, iba-ibang bansa, ibig sabihin, ang daming churches, pero ang tanong, ang daming religion, saan ba tama? Kasi yan yung worst, di ba? You don't know what you're holding on to is a lie. Yung pinanghahawakan mo pala ay kasinungalingan. So, ang sakit nun. Kasi nga, it's a matter of life and death. Now, napakalaga na lang kung tama. So, bakit maraming reliyon ngayon? Kasi maraming kanya-kanyang interpretation sa Bible. They have their own interpretation sa Bible. Kanya-kanyang pananaw sa Bible. So, sabihin mo, saan ba tama? Sino ba correct? So, mayroon pang nagdi-debate. Yung iba sabi, kami ang tama, kami pinakamarami. Sabi na yun, kami ang tama kasi ito yung pangalan namin nasa Bible. Pero walang correct sa kanila isa. Bakit? Di naman reliyon ang dala ni Jesus. Di ba? Isaiah 9:6-7, ating napag-aralan, for unto us a child is born, a son is given, and a government is upon his shoulder. So yun ang clear na sinasabi sa Bible. Klaro na sabi, ang dala niya ay government. Napatunayan ba yun? When Jesus came, the first message, natin ito. Una, in prophecy sa Isaiah 9:6-7. Tapos, nung dito na si Jesus Christ pinanganak na, nasa Matthew 4:17. Hindi ko na nilagay sa Bible, ay sa slide kasi paulit-ulit natin ito naririnig, but I just want to remind everyone again that Jesus said, repent for the kingdom of God is at hand. Baguhin ang pananaw dahil ang kaharian. So, kaharian, kingdom is a government. So, di ba sabi sa Isaiah, government is upon his shoulder. Nung si Jesus ay pumarito, ang una niyang bukang bibig in preach ay the kingdom of God. Therefore, it is a government
not a religion. Okay. So kung nagsasabi, ito ang reliyon, ito yung tama, ito kaming tama, ito kaming tama, walang tama sa kanila dahil mali ang kanilang pag-interpret sa Bible. So paano mo malalaman? Kasi nga, hindi naman ganun yung konsepto ni Jesus. So we should follow the teaching, the concept ni Jesus Christ. So isang tao ng perspective niya ay hindi kagaya ni Jesus Christ, mali ang pag-interpret niya sa Bible. Kaya dapat, kung binasa mo yung Bible, ay pananaw mo sa Bible ay kagaya ng pananaw ni Jesus Christ. So paano mo malaman na ang pananaw ni Jesus ay kagaya ng pananaw mo? Kagaya nito, di ba yung sinasabi natin na kapag malalaman ko sa conversation kagaya nito, yung message na gusto kong ipaabot sa inyo ay naintindihan nyo, nakuha nyo kung yung gusto kong ipaabot ay yun din yung pangunawa nyo. Kung ano yung tinutukoy ko, ganun din yung tinutukoy nyo. For example, pag sinabi ko sasakyan or a car, new car, yun lang yung sinabi ko. Ibig sabihin, mayroon kang iniisip na klase ng car dyan sa isip mo. But unless hindi ko i-describe yung car na yon, hindi nyo malalaman kung magkakaroon tayo hindi. Pero pag dinescribe ko yung car, is a car that is new, Montero, yellow, may yellow ba? For example, ganon. So, dinescribe ko siya. Brand new car, latest model, na Montero, yellow ang color. So, ibig sabihin, na-describe ko, di ba? So, dahil na-describe ko na, anong kaya? Pag tinanong ko kayo, ano yung description ko, yun din yung iniisip nyo. Kasi na-describe ko na siya. So it means, nagkaintindihan. Now, same through with Jesus Christ. Babalik tayo, the teaching na sinasabi natin sa Bible ay tama ang pag-interpret nila kapag yung kanilang description ay kagaya din sa description ni Jesus Christ. Ang pananaw nila ay kagaya rin sa pananaw ni Jesus Christ. Anong pananaw ni Jesus? Hindi siya nagdala dito ng reliyon, kundi pamamahala. At ang pamamahala yun ay kingdom. Hindi literal na kingdom na may uupong hari, but spiritual. Because the physical world, it all started in the spiritual. So kaya tinatanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Lord, ibig sabihin, siya ay nagmamayari, siya ay isang King. Kinanta natin, King of Kings and the Lord of Lords. Walang King sa relihiyon. Pare lang or pastor or prophet, pero walang King. But when we talk about the King, we are talking about a government. When we talk about the Bible, we are not talking about religion. We are talking about the constitution in the kingdom of God, which contains the laws and principles. Kaya yun yung ating pinag-aaralan, biblical laws and principles. They are God's automation. Sila yung magbibigay ng klarong guides sa bawat isa sa atin. So I hope bawat isa ay marunong ka mag-identify kung ano yung truth at ano yung lies. So, kapag may narinig ka ngayon na nagsasabi, ito yung tamang reliyon, huwag kang maniwala doon kasi nuwalingan yun. That's a big lie. Because Jesus never came to establish a religion. Amen? But when they describe the Bible, interpret the Bible, according sa pananaw, perspective ni Jesus Christ, yun ay tama. Anong pananaw ni Jesus? Hindi reliyon, kundi pamamahala. So, pamamahalaan, si Jesus Christ ang mamahala sa buhay natin. Kung siya yung mamahala sa buhay natin, siya yung ating Lord and Savior. Ibig sabihin yung batas at tuntunin na kanyang tinalaga na nakasulat sa Bible, yun yung ating sinusunod. Okay. So, mahalaga yun. Kaya marami dito, makita mo dito na most dangerous deception is when you don't know that what you're holding onto is a lie. Maraming ganyan ngayon na dibutado siya kung saan man siya. And there are also people who are holding onto a lie. Kagaya nito, the temporary solution for joy or happiness. So magkaiba yun.
Now, ang tao ay naghahanap siya. Bakit? Naghahanap siya ng paraan para maging masaya siya. Gusto niya mag-enjoy sa buhay, gusto niya magtagumpay sa buhay, at maraming nilalapitan ng tao, maraming ginagawa, maraming paraan. Life is not a game, life is not trial and error. Yung buhay natin sa mundo ito ay hindi trial and error. Baka ito dito ako. Baka ito dito ako. Hindi ganon. Dahil ang Bible ay mayroong klarong instruction, tuntunin na itinalaga sa bawat isa sa atin na magbibigay sa atin ng guarantee. Magbibigay sa atin, anong guarantee sa Tagalog? Kasiguraduhan. Yan. Pag sinunod mo sigurado, hindi palpak yan. Why? Because you focus, you listen, you follow to the laws and principles na itinalaga ni Jesus Christ. It's a manual for our life. Amen. Manual ng buhay. Kung ang gadget nyo ay may manual, ang buhay natin may manual din. Kung hindi natin binabasa yung manual ng ating cellphone dahil alam niyo na paano gamitin, yung ating manual sa buhay, kailangan natin basahin dahil hindi natin alam paano gamitin yung ating buhay pag di natin malaman kung ano nakasulat sa Bible. And that's the lie, a big lie na karamihan na narinig ulit na kung anong ginagawa nila para lang maging masaya. So that's just temporary. I'm not against those who are doing things in order to enjoy life. Di ako against dyan. Pero kung ang hinahanap mo ay eternal joy, kagalakan, nasa salita ng Diyos, ang paraan, ang tutunin para magkaroon ka ng joy sa puso. Kaya sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. So yung title ng ating, the principle that we're going to learn today is the more truth you know, the greater the freedom to enjoy. So, kung marami kang alam na katotohanan, the more na mag-i-enjoy ka sa buhay. Pero kung konti lang ang alam mo, wala kang alam, temporary joy lang yung mararanasan mo. Di ba, Joy? Si Joy pangalan din. So, temporary joy, temporary that's happiness only, is based on happenings. Yung nangyayari sa paligid. So, ang tanong ngayon, paano malaman na yung pinaniniwalaan mo ay truth? So, the tragedy is not being in bondage. The real tragedy is not knowing that you are, but it is what you are holding unto is a lie, pero hindi mo alam. Kaya nga sabi, kailangan natin malaman yung katotohanan. So, yung ating pag-aaralan ngayon ay hindi lang siya sana mo, wait lang. This isn't, sige lang. So this is not just a Bible verse. The verse, John 8:32 na binasa natin, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Yun yung magpapalaya sa'yo. Diba, sabi pinakanta ng TV yun. Katotohanan, magpapalaya sa Bible. Ano yung J.B.? So, hindi yung pinapromote. Pero ang sabi sa Bible, the truth shall set you free. Okay. Saan ka kaya palalayain? Palalayain ka sa anumang bagay na mali. Okay. So, yung verse na ito, hindi lang siya Bible verse, it is a principle. Pag sinabi natin principle, tutunin, hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng baguhin. Pag i-violate mo siya, mag-suffer ka sa consequence. Pero pag di mo i-violate, hindi mag-suffer sa consequence, you will enjoy the benefits. So, the more truth you know, the greater the freedom you will walk in, you will enjoy. So ngayon, ang tanong, alamin natin ano ang lie, ano ang truth. So this is a principle wherein we'll be able to help us. Gagabayan tayo para malaman mo kung yung pinapakinggan mo ba ay tama o mali. So dami nating naririnig sa TikTok, sa YouTube, dami yung pinafollow. Ewan kung sino mga pinafollow nyo sa TikTok o sa YouTube. Ang sabi rito ay ito. What is a lie? A lie is anything that opposes or distorts the truth. A lie can wear a suit of partial truth, but half truths are still lies. A lie can sound like wisdom, but if it's not rooted in God, it's deception. Panilin lang.
A truth is the original idea, untainted, undiluted, and pure. Yung truth naman dito, hindi ito lie, hanggang dito lang yun. Ay, sali ko pala dyan. So, ibig sabihin kapag yung tuntunin yung ideas, yung information na narinig mo, ay hindi aligned sa Word of God, ibig sabihin, hindi ito katotohanan. Ay paano? Lahat naman gumagamit ng verse. Paano malaman na mali ang kanilang tinuturo? Madali lang yan, yung sabi ko sa inyo kanina. Kapag yung pananaw nila na tinuturo ay against sa pananaw ni Jesus Christ, ibig sabihin, mali yung kanilang pag-interpret sa Bible. Gaya ng example clear, pag di ba kay Jesus Christ, hindi reliyon ang dala niya, hindi reliyon ang in-establish niya, pagmamahala sa ating buhay. So, kapag may nagsabi na narinig ka na sinasabi na, itong aming reliyon, ito lang yung tama, wala nang iba. Kami ang tamang reliyon, kami ang pinakamarami, pinakamatagal na, kami lang ang tama. So, there's already a lie. Bakit? Kasi any church that says they are the only truth, at sila yung tama, ang iba ay mali, o kanilang religion ang tama, then mali na kaagad yun kasi wala namang in-establish si Jesus Christ na religion. Naintindihan nyo? Yes. So, yun lang. Simply. Pagka gumagamit sila ng Bible, kumbinsihin ka, mali yung kanilang pag-interpret kasi interpret nila according sa kanilang paniniwala, according sa kanilang opinion, not according to the perspective of Jesus Christ. The perspective of Jesus Christ is that He brought a government kingdom of God, pamamahala sa buhay natin. Okay, next. What is truth? Truth is original. Kaya pag nanonood kayo ng TikTok o sa YouTube, di ba ang dami nagsasabi, o ganito, o ang dami na yun. Kagaya niyan, kaya mag-ingat kayo pag binasa nyo. Lalo na ngayon, naglabas na naman yung impox na sakit o yung daming source niya na lalaki na nakita ko. Maya, may marinig ka dyan, magbasa ka, oy, mayroon namang tawag nito. Lockdown! Basahin mo muna! Baka nakaraan pa yun na post. Baka nung time pa ng 2020. Oo, nakaraan sa store, nagbasa siya. Uy! Lockdown, binasa niya ng maayos. Yun pala, natagal na yung na-post. I-repost lang ng iba. So, be careful. Tignan mo yung original idea sa galing to. Sino nag-share nito? Yan. So, titignan mo at panoorin mo. So, original idea. God is the source of original idea. Kung gusto mo malaman original idea tungkol sa buhay mo, God is the source. Gusto mo malaman ang plano ni Lord sa buhay mo, God is the source. Huwag kang pumunta dun sa manghula dahil hula ka niya yan. Lies are man-made opinions. God is the author of truth. His word is truth. So, si Lord may source ng lahat ng ating original idea. Pero pag sinabi mong truth kasi, kanino nang galing yung kwento? Sino yung nagpasimula? Siya. So kung galing sa kanya, ibig sabihin, siya yung may original idea. Pero kung narinig niya lang, hindi siya yung may original idea. So malalaman mo kanino nang galing yung kwentong yun. Balikan mo kasi siya yung may hawak ng katotohanan. So when you go back to read the Bible is truth. Kaya sabi sa Bible, your word is truth, sabi ni Jesus Christ. Siya yung salita niya ay katotohanan. Okay. So now, okay. So without it, yung truth, you'll never be free. And if you don't decide truth, you'll settle for lies. Ayan, so without it yung tinutukoy na truth, you'll never be free. And if you don't decide truth, you'll settle for lies. So kung wala kang hawak na katotohanan, okay, hindi mo malalaman yung totoo. At pag hindi ka rin nag-decide na alamin, without it, and if you don't desire, wala kang nag-desire na alamin kung ano yung totoo, syempre, mag-settle ka na lang kung ano yung narinig mo. Kung ano yung narinig mo sa magulang mo, ano nakita mo sa palibot mo, kumbaga, pasalin-salin na lang yun. So, yun yung nangyayari. So, every human being
should know the truth to enjoy freedom. How to know the truth? So, bawat tao, kailangan ay alamin kung ano yung katotohanan para na-enjoy mo yung kalayaan mo. Do you want freedom? Yes. Lahat tayo. Gusto natin yung freedom. Pero ano ba yung freedom? Sinasabi dyan, kalayaan. Kaya nga sabi nga, katotohanan ang magpapalaya sa bahay. Ibig sabihin, katotohanan din ang magpapalaya sa atin kasi yun sabi sa Bible. And that's what the Bible says. Truth. Now, anong una mong gagawin? Kasi kapag hindi ka humakbang, alamin yung totoo, hindi mo rin malalaman, mananatili ka sa kasinungalingan. Gusto mo ba manatili ka sa kasinungalingan, namumuhay sa kasinungalingan? Gusto natin yung truth. So, anong una mong gagawin? First is, you must decide to know the truth. Kaya pag may narinig ka, kailangan desisyonan mo, alamin kung ano yung totoo. You must decide to know the truth. Dapat alamin mo kung ano yung katotohanan. Dahil pag hindi mo gin-try na alamin yung katotohanan, mananatili ka sa kasinungalingan. Diba? So, yun yung delikado, di ba? So, ang sabi dyan, you shall know the truth. Yun yung sabi sa John 8:32. Kailangan alamin mo yung katotohanan kasi katotohanan lang ang magpapalaya sa'yo. Di ba sabi nila, bigyan mo kami ng kalayaan. Klaro pala dyan eh. Ano pala magbibigay sa'yo ng kalayaan? Truth. Katotohanan. Yun sabi sa Bible, hindi ako. Katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Gusto mo mapalaya sa kahirapan? Gusto mo mapalaya sa sama ng loob? Gusto mo mapalaya sa lungkot? Gusto mo mapalaya sa takot? Gusto mo mapalaya sa oppression? Gusto mo mapalaya sa uncertainties? Hindi mo alam ang kinabukasan? Gusto mo mapalaya sa worry? Gusto mo mapalaya sa stress? Saan makikita? Sa salita ng Diyos. Amen. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang magpapalaya sa iyo sa katotohanan, magpapalaya sa iyo sa kasinungalingan, magpapalaya sa iyo sa takot, magpapalaya sa iyo sa kahirapan, ay salita ng Diyos. Bakit? It contains the laws and principles. So, anong gagawin? Una ay decide to know the truth. Dapat desisyonan mo. Gusto kong malaman paano ko mapalaya sa kahirapan. Gusto kong malaman paano ko mapalaya, paano ako mamuhay na clear yung aking destiny. Nasa Bible yun. Yung destiny, wala doon sa mamula. Your destiny ay hindi rin yun sa sinasabi ng psychologist kasi we just observe the behavior. But they cannot protect your future. But sa Bible, mayroon nagsasabi, kaya malalaman mo yung destiny mo. Very clear, hindi siya misteryoso, hindi siya sikreto. Dahil ang Diyos natin ay gusto niya ihayag sa bawat isa. Kailangan mo lang desisyonan. Next. Truth doesn't chase you, you must pursue it. So, hindi ka kakabulin ng katotohanan, kundi ikaw dapat ang maghabol. Decision precedes discovery. You will never find what you're not looking for. When you decide to know the truth, your mind becomes open, your heart becomes hungry, and your life becomes positioned for transformation. So, ano ibig sabihin yan? Kapag ka nag-decide ka na alamin yung katotohanan, ay kailangan maglaan ka ng panahon. Because ang truth, ang katotohanan ay hindi babagsak sa'yo. Hindi, oy, ako ang totoo, hindi yan pupunta sa'yo. Hindi na isang click lang kagaya nito, there is always a process. So, decision, kagaya ng sinabi kanina, at hindi mo rin malalaman kung hindi mo paglalaanan ng panahon. So, to decide means you make a choice. Willful choice is the act of choosing the path with intention. Kailangan intention mo yun.
dinesisyonan mo. So if you don't decide to know the truth, nandiyan kaya yun. Yan. If you don't decide to know the truth, lies will become your default. Lies will be, ano ibig sabihin nun? Hindi din yung, pag sinabi natin default in Tagalog ay yung automatikong kalagayan mo. So, ibig sabihin, kung hindi mo pipiliing alamin ang katotohanan, kasinungalingan ang maging automatikong kalagayan mo. Kasi hindi mo ilalam ang katotohanan, syempre mananatili ka sa kasinungalingan. Ibig sabihin, default mode. At default mode, your life becomes, kumbaga kasinungalingan ang magiging nakasanayan mo. Ayan. Diba, ewan ko sa inyong henerasyon, yung superstitious belief, yung mga pamahiin, uy, huwag kang lalabas, huwag ka lang lumabas kasi may pusa na itim na kasalubong mo. Huwag kang nagwawalis ng gabi kasi lahat ng grasya ay lalabas. Yung iba naman, di sila nagtitinda ng asin paggabi kasi matutunaw daw yung kanilang negosyo. Nalilin yan? Ayaw nila, walang asin paggabi. Paggabi, huwag kang bumili ng asin kasi sasabihin nila walang asin kasi matutunaw daw. So wala sa asin ang iyong paglago. Then, wala din dun sa pusa ang iyong kaligtasan. Sa pusang itim. Kundi depende sa pagsunod mo sa itinalaga ng Diyos na batas at utos. Kasi yun ang nakasulat sa Bible. Are you here? Yes. Naniniwala ba kayo sa superstitious belief? They are all lies. Ay mga malaking kasinungalingan. And they are against what the Bible says. Kaya dapat ay, pero sabi, if you don't decide now, pag hindi ka nagdesisyon na alamin yung katotohanan, then ang katotohanan na kasinungalingan ay magiging nakasanayan mo. Kaya dapat alamin mo. Ano ba yung mga pinaniniwalaan mo? Tama ba o mali? Kasinungalingan ba or truth? Katotohanan. Tinatanong mo rin ba sarili mo? Those beliefs that you have, pinapaniwalaan. Kasi kapag hindi kagaya ka nito, tignan mo yung sundalo. Yan, the closed door. Nakatago, di ba? Kapag ka yung default mode, ibig sabihin, pag hindi mo, sabi ko kanina, pag di mo hinanap yung katotohanan, ay hindi ka magdesisyon, hindi mo malalaman, hindi ka mapapalaya, hindi mo malalaman ang katotohanan. So, ang kalagayan mo, kagaya nito, closed door. Andito ka sa labas. Naghihintay ka lang na buksan at pakainin ka, bigyan ka ng pagkain. Pero the truth is, ang pintuan nito ay bukas, hindi siya nakalock, naka-close lang, pero it's not locked, the key. So, pero sa loob, punong-puno ng pagkain. Every foods na kailangan mo or pagusok ka, nandyan. Pero dahil naghihintay ka lang na buksan ang pintuan, kahit gutom na gutom ka, nandun ka pa rin naghihintay. Kasi hindi mo siya binuksan. Yun pala punong-puno sa loob ng pagkain. So yan ang kalagayan ng isang tao na kung saan nananatili siya sa kasinungalingan, pero hindi siya nagdesisyon na alamin ano ba yung katotohanan tungkol sa buhay. Maybe you're still young, also you. But are you looking for the truth about your life? Naghahanap ka ba ng katotohanan tungkol sa buhay mo? Amen. Katotohanan bakit ganito buhay, katotohanan tungkol sa pagiging paglago, pagiging successful, nahanap mo ba yun? Kasi parang ganyan pag hindi mo alam na napila, kung ano na lang yung natanggap mo, kung ano na lang yung nakasanayan mo, kung ano na lang yung pinasa sa'yo pag nalinsalin lang kasi yan eh. Ano natutunan mo sa kanila, ay yun na lang ang paghawakan mo. Pero ang tanong, are you searching for the truth? Because if not, you will settle for the lies at kagaya ka dito. Ang dami palang pagkain doon sa loob, di ka sana nagugutuman. Pero dahil hindi mo dinesisyonan na buksan, hindi mo alam. Ganon din sa buhay. Tinanggap mo na lang na ganito kasi, ay anak, huwag ka mag-aral ng ganito, magkuha ng ganito kasi wala tayong pagpaaral sa'yo. So tinanggap mo na lang yun.
wala ka nang ginawa. You should do something. You must decide. Amen. So, dahil lahat kayo, ganun, lahat sila ganun ang naranasan nila, at tanggapin mo na rin na ganyan din yung naranasan mo. So, dapat ay you make a decision. No. Tanggap ka lang ng tanggap. You have to decide to know the truth, not the lies. Kasi magiging default mode mo. Kasi karamihan ganun, i-passive na lang. Tanggapin mo na, sige, para wala ng awal. Sige, para okay na lang, nakakapagod mo yan. O sige, para komportable ka na lang. So you have to know the truth. Another example, if you don't decide to know the truth, ay kagaya ng prodigal son. So yung prodigal son, nung kanyang na-realize, he came to realize, di ba? Gusto ko mamuhay ng sarili ko, ako na yung mana ko. Huwag niyo akong pakialaman. Kasi ito gusto kong buhay. Kung saan man ako pupunta, ano man yung gusto kong gawin sa buhay, o tatay, ako na yung mana ko, so binigay sa kanya. Pero dahil namuhay siya outside sa protection ng kanyang tatay, kinuha niya, naputol yung kanyang provision mula sa kanyang tatay, naubos ang pera niya. So nung naubos yung kanyang pera, syempre doon siya sa may, nagkatulong siya, tagapakain ng baboy. Sabi niya, buti pa doon sa sa palasyo ng kanyang tatay, yung kanilang mga katulong kumakain pa ng maayos. May pagkain pa siya wala. He came to realize. At nagdesisyon siya na bumalik sa kanyang tatay. Nung nagdesisyon siya na bumalik sa kanyang tatay, ay winilcome siya ng tatay niya. Hindi siya tinakwil, kundi winilcome pa rin siya. So, kung hindi siya nag-decide, mananatili siya doon sa babuyan. Pagkain din ng baboy yung kanyang kakainin. Mananatili siya doon sa kanyang kalagayan. Ikaw ngayon, do you want to decide to know the truth about your life? Amen. Gusto mo bang malaman kung anong tungkol sa buhay? Gusto mo bang malaman kung ano yung kinabukasan mo? Amen. Gusto mo bang malaman kung ano yung katotohanan Yes. na disenyo ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo bang malaman kung ano yung plano niya sa buhay mo? Amen. Or manatili ka na lang dyan sa ganyan na nakakapagod, nagiging routine, na araw-araw na ganito. So, gusto mo bang malaman ang katotohanan para ma-enjoy mo yung journey mo? For example, yun yung destiny mo, malayo pa. Parang yung sinasabi ko na sa mga estudyante pag nag-aaral ka from first year to fourth year, for example, gusto mo maging license someday. So dahil hindi ka pa nakaabot, hindi ka pa nakagraduate, hindi pa ganun ka-full yung saya mo. Kasi nakabase ka doon sa tinitignan mo na destiny mo. 4 years ang buhulagin mo, ibig sabihin 4 years na hindi ka magsaya, 4 years na hindi ka mag-enjoy, 4 years na hindi ka magiging malaya, 4 years na kailangan mo talaga maghirap, na sakripisyo, na kailangan tiis-tiis talaga hanggang sa makarating ka. Pagdating ng graduation mo, saan ka lang magsaya, mag-celebrate, mag-enjoy, kasi the rest of the day, kailangan mo mag-sacrifice. Tagal nun. Pero gusto mo ba na araw-araw sa journey mo ay mag-enjoy ka? Kahit hindi ka pa nakarating sa destiny mo? Yes, pwede yun. Pero kailangan alamin mo yung katotohanan. But you have to decide. Gusto mo ba maging masaya lang pag naabot mo na yung gusto mo? Gusto mo ba maging masaya lang pagka yun na ito na yung kalagayan mo? Pag marami ka ng pera, pag nakalim mo na yung gusto mo? Gusto mo ba maging masaya? Ang tagal pa nun. So habang ngayon nag-i-enjoy ka, habang nag-journey ka, or nag-travel ka patungo sa destiny o dun sa pinapangarap mo, ay pwede kang maging masaya. Kasi sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. You'll be my preaching next Sunday. So, gusto ni God. That's why He has given us the truth. Pero kailangan mong decision na. Para hindi ka manatili sa iyong kalagayan. So, you have to decide. Are you following? Do you want to know the truth? Para maging mapalaya ka. Next. A student of the word. Dalawang estudyante. Yung isa, nakikinig lang ng word of God. Si student A. Si student B ay maliban sa nakikinig siya every Sunday, ay pinag-aaralan niya kung ano yung kanyang narinig noong Sunday. So you have the notes. And we have the daily devotion. Ganyan yan. Daily devotion. Diba, may ginagawa sa ating GC every day. Pag binabasa mo yun, pinapag-aralan mo para
maintindihan mo kung sa ating paninanamnam mo yung kinakain mo na pagkain, kaya nalalasahan siya, na-enjoy siya. So, ganun din yung salita ng Diyos. So, ang isang tao, isang estudyante, a student of the Word, na kung saan yung isa ay matulog-tulog lang, wala siyang ginagawa, hindi siya nag-desisyon to study what he heard today. And those others ay naglaan ng panahon. Ano sa tingin niyo ang pagkakaiba nila? Si Mr. A na patulog-tulog, na walang ginagawa, narinig lang dito, palabas doon, wala ng resulta sa kanyang buhay. Yung iba naman ay they study the Word, maliban sa nag-study sila, pinagbubulay-bulayan yung salita ng Diyos. Anong pagkakaiba sa dalawa kaya? Yung isa na patulog-tulog at walang ginawa, hindi naglaan ng panahon para maintindihan, ay hindi niya mararanasan yung impact sa kanyang buhay. Are you here? Naintindihan? So, anong gusto mo? Kagaya ka nung estudyanteng B na naglaan ng panahon, nagdesisyon, nag-aralan, or yung isa na walang panahon, kundi walang ginawa dun sa kanyang narinig. You must know the truth. Become a student of the Word. A man who reads one verse a week and wonders why his life is stagnant. And another reads, studies, and applies God's Word daily sa kanyang buhay, kaya nakaranas siya ng kapayapaan, ng wisdom, ng strength, ng joy. So, anong pagkakaiba? Yung isa, he decided to study the truth. Right? Kaya, depende yan sa decision mo. So, ang tanong ngayon, ask yourself, have I decided to pursue the truth? Or am I comfortable in my convenience? Nagdesisyon ka ba na maglaan ng panahon para alamin yung katotohanan? O kung ano na lang dumarating sa'yo, yun na. Kasi ito na eh. Kasi ang karamihan, alam nila yung salita ng Diyos, walang kinalaman sa buhay nila, hindi makakatulong sa buhay nila. But the truth, the secret is the truth. Pray for hunger to know the whole truth, not just the comforting parts. Marami rin na kung ano lang yung gustong marinig, yung iba ayaw. Marami rin ganun. Or read the Word daily. Truth is found, not fallen upon. Ibig sabihin, ang katotohanan ay hindi nanguhulog sa'yo. Hindi kusang pumupunta sa'yo, kundi ikaw ang mag-pursue. Ikaw ang mag-decide. Sabi nila, di ba hindi naman persahan yung pagsimba, hindi naman persahan, but you have to decide. The moment you decide, that's the time that you have committed your life. So you are obliged to do it. So ang katotohanan ay malalaman mo kung magdidesisyon ka na alamin ano yung katotohanan tungkol sa buhay mo, ano yung katotohanan tungkol sa kagalakan, ano yung katotohanan tungkol sa kalayaan, ano yung katotohanan tungkol sa mapalaya ka sa ma-oppression na ibang tao, ano yung katotohanan para ma-enjoy mo ang buhay mo everyday, hindi lang temporary na kagalakan, but a solution to the problem. Hindi yung pangtapal-tapal lang para magsaya ka. You are dragging your feet just to enjoy life. Ano ba yung solusyon sa problema mo? Nasa salita ng Diyos yun yung katotohanan. Because every problem in life has a solution. Don't you know that every person being born, every baby that is born on earth, tinignan ko millions ang naipapanganak every day. Ibig sabihin, kung gano'ng kadaming pinapanganak na baby, ganon din kadami yung problema na dapat isolve. Hindi, no? Wala din siya. Pero kung gano'ng kadami yung batang ipinapanganak, millions sa isang araw. Nalimutan ko yung bukas. In-research ko. Na kung saan, kasi every one of us is carrying a gift. And that gift that you carry, yung galing na mayroon ka, ay solution sa problema ng ating society.
So kung hindi mo natuklasan kung ano yung problema, ano yung gift na mayroon ka na dapat bigyan mong solution, ibig sabihin mag-suffer yung susunod na henerasyon. Millions of problems are unsolved. Kaya karamihan ay nagsasuffer. Because a lot of people fail to discover purpose, to serve their gift. Hindi nila nakita yun. Ang kapanganakan mo ay mahalaga. Bakit? Kasi mayroon kang susolusyonan na problema para sa millions of people. Ganon ka significant. And that truth is in the Bible. Pag sinabihan ng tao ngayon ng ganon, nahihirapan siyang tanggapin. Ayaw na maniwala eh. Don't you know that's how significant you are? Kailangan ka ng ating society. Kasi meron kang gift na kung saan yan lang ang magsusolve sa problema ng ating society. Pero dahil hindi mo nagawa, kasi nanatili ka sa kasinungalingan, na kailangan mag-aral ng mabuti, pag kumita ka, maayos ng buhay mo, may bahay, sasakyan ka na, natulungan mo ng pamilya mo, then you are successful. And that is the greatest lie that we have ever heard about God. Kaya maraming problema ang hindi nasolusyonan. Kaya maraming problema ang walang kasagutan. Because people settle on lies. Patuloy kang namuhay sa kasinungalingan. Na kailangan lang makatapos ka ng pag-aaral at kumita ng pera, okay ka na. So that's not the reason why you were born. So huwag kang mag-settle dun sa sinungalingan na narinig mo. Don't just be in the default only. Decide to know the truth. Are you here? Amen. At daming taong hindi nila alam dahilan bakit sila nabubuhay sa mundo nito. Kaya gusto nilang kumita ng pera because they thought that money can satisfy their joy. That's the longing of their life, the longing of their soul. But money is not the answer. Sabi nila, Jesus was the answer. That's correct. And people do not want to come to Him because of the lies also that is being preached about Jesus. Because a lot of people ay kinumpara nila si Jesus Christ na kagaya ng kanilang founder ng kanilang relihiyon. Kaya pag inisip mo na si Jesus Christ ay founder ng relihiyong Kristiyano, binaba mo yung kanyang level doon sa nag-start din ng religion. Because He never came to establish a religion. Wala siyang sinabi kung basahin niyo yung Bible. But He came to establish the government na makahala sa ating buhay. Amen! So do you want to know the truth about your life? Na kapag nakita mo yung gift mo at ano yung susolusyonan mo, I tell you, doon ka mag-focus at malalaman mo ang iyong destiny. You have the clear understanding, klaro na kasulat sa Bible. So, read the word daily truth is found. Hindi ito nahuhulog, pusang nahuhulog sa'yo, udul out, ito yung katotohanan, you have to decide. Kaya sabi ni Jesus Christ, when He was teaching, He was using parables to hide the meaning to those people who are not interested. Itatago niya dun sa mga tao hindi interesado. Siyempre hindi interesado, hindi mo malalaman ito. But for those who are interested, kaya sabi ng mga disciples, but for those of you, i-reveal niya yung susi, yung katotohanan, para na-enjoy mo ang buhay mo. Kaya pag nag-share ako ng mga tao ay naniwala, pwede ba bang mabuhay na wala, hindi ka na-stress? Yes, pwede, depende yan sa choice mo. Whatever you believe, you tolerate. Whatever you accept, you tolerate. Ayan. Ano man yung tinatanggap ko, yun ang tinitolerate mo na mangyayari sa iyo. According to your faith, it will be done. Yun ang tinanggap mo eh. Di siyempre, manatili ka na sa katotohanan ay sa sinungalingan.
But if you want to know the truth about your life, God will show you. Amen. Na susundan yung sinasabi ko. So you need to decide to know the kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Kung gaano karami ang katotohanan na alam mo, ganun din kalawak ang pag-i-enjoy mo. Yung joy na tinutukoy ko dito is not temporary. It's eternal joy. Ibig sabihin nasa heart mo. Kahit mag-isa ka, may joy ka sa puso mo. You don't need to do things to enjoy life. But joy is with me. Because God is the source. Okay, number 2. You must sacrifice to know the truth. Kailangan ng sacrifice. Maraming tao, they are not willing to sacrifice. Sabi ulit, basahin natin sa ating text. Sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ang pagpapalaya sa'yo? Katotohanan. That's the truth. Paano mo maranasan ang kalayaan? Alamin mo ang katotohanan. Sabi sa Bible. Paano ka maging malayo sa buhay? Alamin mo yung katotohanan. Saan matatagpuan ang katotohanan? Sa Word of God. Magpapalaya sa iyo sa stress, magpapalaya sa iyo sa takot, magpapalaya sa iyo sa panic, magpapalaya sa iyo sa uncertainties na hindi mo alam kung ano nangyayari. Nasa Bible yun. So, you have to sacrifice. Next. Kaya sabi sa Proverbs 23:23, we are here. Buy the truth and do not sell it. Ano ibig sabihin nito? Na ano ako dito medyo tawag dito. Hindi na puzzle Naintriga ako doon sa sell. Ibig sabihin, di pwede ibenta yung Bible? Truth But buy the truth. Buy, sabi niya, bilhin mo. Pero sabi niya, huwag mong ibenta. Buy the truth and do not sell it. Kung hindi benta, saan ka bibili kung hindi rin nila ibibenta? Ano ibig sabihin nito? Buy the truth, do not sell it. Ito yun. I go back to the original word ng sell. Kung ano na ang sinulat, original translation ng Bible. Kasi, buy, tapos do not sell it. So there is a contradiction kung titignan mo, but there is no contradiction there. Anong ibig niya sabihin? Sabi niya, yung nakuha mo, huwag mong ipagpalit. Kayo Sell comes from the original word makar, which means do not exchange. Huwag isawalang bahala, huwag mong ibigay kay ito. Ibig sabihin, yung katotohanan na malalaman mo, huwag mong ipagpapalit. In application, every Sunday, you come here to listen to the truth. What I'm teaching is the truth about the Bible, not konsepto ni Jesus Christ, not my own concept, not my own opinion, but we teach here about the truth na kung saan sinasabi ni Jesus Christ that is based according to His perspective. Not my own perspective, not others' perspective, but according to Christ's perspective. Tinurong sa inyo kanina, pag i-describe ko kung ano yung ibig kong sabihin, malalaman niyo magkakaroon tayo ng parehong idea. So si Jesus Christ, dinescribe niya kung ano yung dala-dala niya, kaya naintindihan natin is not about religion, but about His government. Pamamahala sa ating buhay. Gusto niyang pamahalaan yung ating buhay, gusto niyang sundin natin yung kanyang style ng pamamahala. Katuntunan, kaya meron siyang batas at tuntunin na tinalaga na nakasulat sa Bible. Sa Bible, we call it the truth or the manual of life. Okay? Yes. Yun dapat ang pananaw natin sa Bible. It's not a book of religion. Hindi tayo nagpo-promote ng religion na ito yung tama, sila ay mali. Ang ipinopromote natin ay kung ano yung teaching ni Jesus Christ according sa kanyang pananaw, not sa ating pananaw. That's the truth.
Are you here? So we must be willing. So, ibig sabihin ng sale, huwag mong ipagpalit. Intindihan nyo? Kasi tinignan ko sa original idea. So, yung nakuha mo because you're willing to sacrifice. Iba yung wisdom, yung get wisdom at all costs. The wisdom, the truth that you have known, huwag mong ipagpapalit. For example, today is Sunday. So, hindi muna ako pupunta sa church. Ibig sabihin, pinapalit mo yung katotohanan na dapat mong malaman ngayon. Intindihan? Yun ang application. By the truth, ibig sabihin, you must be willing to pay the price. Handa kang mag-sacrifice. Gaya ngayon, Sunday. Ngayon lang dapat yung pahinga mo. Ngayon lang yung wala kang trabaho. Pero maaga kang gumising. Dahil handa kang mag-sacrifice para malaman yung katotohanan. At yung nalaman mo ngayon na katotohanan, hindi mo yon ipagpapalit sa kahit ano. Naintindihan nyo na ibig sabihin. Did you understand now? Yes. By the truth, and do not sell it. Huwag mong ipagpapalit yung katotohanan, malalaman mo every Sunday. So dahil babayaran ka ng 1,000 pesos, ayokong ipagpalit yung malalaman ko sa church, kaya I will go to church. Yun ang sabihin. Or yung araw-araw, nagbabasa ka ng Bible, binabasa yung devotion, ayaw mong ipagpalit sa kahit anuman, kaya gusto mo munang malaman yung katotohanan. So yun ang ibig sabihin ng verse nito. Buy the truth and do not sell it. Huwag mong ipagpapalit yung alam mo yung katotohanan sa kahit anumang kasinungalingang teaching. Hindi ano? Yes. Alam mo na yung totoo eh. You already know the truth. Naintindihan mo na yung katotohanan. So yung alam mo na katotohanan, yun na yung pinaniniwalaan mo, hindi mo na dapat ipagpapalit yan. Doon ka dapat mag-settle sa truth, not the lies. Do you understand? Really? Yes. Handa ka ba mag-sacrifice para malaman yung katotohanan? Yes. Are you willing to pay the price just to know the truth? Coming to church is a sacrifice. You have decided to come to church, it means you have decided to come and learn the truth. Not the lies, kasi marami tayong lies na nalaman o narinig. Kaya dapat ay mabago. Kaya sabi ni Pablo, be transformed by the renewing of your mind. So when we say sacrifice, so you do not surrender the truth that you have known. Kaya ngayon, nalaman mo na kung ano yung totoo, na kailangan ay yung salita ng Diyos, yun yung truth, yun dapat natin malaman, according sa pananaw ni Jesus, hindi sa according ng kahit anong pananaw, kasi maraming mga religion na ngayon nagtuturo, kaya yun, maraming nagsilabasan, kasi kanya-kanya sila interpretation according sa kanilang pananaw. Doon ang galing bakit ang daming mga religion iba-iba. There are 41,000 religion under Christianity using the Bible. 41,000 ang gumagamit na grupo sa Bible. Iba-iba yung kanilang belief, iba-iba yung kanilang interpretation, kasi ini-interpret nila ayon sa kanilang pananaw, hindi ayon sa pananaw ni Jesus Christ. Are you here? And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Gusto mo mag-enjoy sa buhay? Depende yan sa katotohanan na alam mo. Hindi temporary joy. Happiness. Wala yung si joy. So, kundi eternal. Ibig sabihin solution. Para hindi mo na kailangan na ibang tao para mag-enjoy ka. Kinomplete mo ang buhay. Ano sasabihin? Why? Because the truth shall set you free. Ang magpapalaya. So are you willing to sacrifice? So the interpretation is aligned to the inside of the Bible, the resources, according to Christ's perspective. So sacrifice means to give up something valuable for something greater. Ibig sabihin, pinapakalaga naman ito pero handa ka mag-sacrifice. It's the willingness to pay the price for something eternal. Next, sacrifice means to give up something valuable for something greater. It's the willingness to pay the price for something eternal. Next, truth has a cost.
Sabi natin kanina, di ba, hindi mahuhulog sa iyan. Hindi kung saan pupunta sa iyo yung katotohanan. You have to decide, you have to sacrifice. Kailangan ng time, kailangan ng effort, we need to obey. Sacrifice is necessary because understanding truth requires process. May proseso. The application of truth, wisdom. And wisdom is what brings transformation. If what you are holding, kung ano yung pinanghahawakan mong ideas, kung yung pinaniniwalaan mo ay kasinungalingan, pag in-apply mo yon, ang tawag doon ay kamangmangan, foolishness. But the truth you know, and you apply it according to the principles sa Bible, that is called wisdom. What do you want? Wisdom or foolishness? You will only be called wise in the sight of God if you are following the truth. And if you continue to stay on the line sa patuloy na kasinungalingan, then you will be called foolish. Remember the 10 virgins? 5 are foolish and 5 are wise. Only the wise were able to enter, and the foolish were not able to enter. So, kaya mahalaga, it's a matter of life and death. All of us will face judgment. Kaya dapat katotohanan ang pinaniniwalaan, hindi kasinungalingan. So, paano malaman? You must know the truth that comes from the Word of God. Kasi ito yung naglalaman ng katotohanan. So, it is very important to understand katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Next. Example. This is another example. Sa mining for gold. Truth, ang gold, hindi yan kusang lalapit. Binibili yung gold, di ba? Meron pa kayong gold earrings? Binili yan. Gold na kwintas. 10 pesos lang ba ang bayad? Hindi. 5 pesos? Hindi. Medyo mahal. Kung mas mataas ang carats niya, mas mataas din yung presyo. So in mining the gold, hindi yan gold na makukuha mo. May proseso siya. Nakakita na kayo ng paano pag-process ng gold? Huhukay sila, kasi when I was in college, ay nag-field trip kami sa isang mining area. Ang ginagawa nila, maghuhukay sila ng mga lupa. Pagkatapos sila maghukay ng lupa, lahat, isasako nila lahat ng mga nailagay nila ng mga lupa doon sa sako, ilalabas nila sa tunnel, iba kahaba-haba. Paglabas nila sa tunnel, pupunta sila sa tinatawag nila ng ball mill. Kasi bubuhos nila doon yung lupa, tapos lalagyan ng tubig. At yung tubig na tinuna na yun, lalagyan nila ng mercury. Kasi ang gold sasama didikit sa mercury bago nila i-purify. So that lupa, mas bawasahin nila, tapos lalagyan ng mercury, tapos i-purify yung mercury na yun at naiiwan yung pure gold. So yun yung nakita ko na proseso na ginagawa nila. Pero hindi basta-basta yung maghukay ng gold. Kasi pwedeng, di ba, narinig nyo yung mga miners na natakpan o nalibing na buhay kasi yung kanilang hinukay, kagaya niyan. Ito bato eh. Pero nakakatakot kasi nga ang lalim, yun nakita ko nun. Yung iba naman parang way, padaan, may ikot talaga sa bundok. Pero pagka nag-bar lang yung bundok, delikado yun. So, kawawa sila, yung mga miners. So, truth is like gold. Katotohanan ay kagaya ng isang gold. You don't find it on the surface. Hindi mo makikita sa ibabaw. Hindi mo makita ang gold kahit saan na nakakalat. Kung may makita ka, sigurado na tuloy mo. Miners dig for days, even months, because they know the value is worth the living. Yung mga miners, sinahabol nila, naghahanap sila ng gold. Bakit? Merong handang mag-finance sa gold na yan kasi alam nila, mamahalin ang gold. It's a precious gem.
Same through the Word of God. The Word of God is a precious jewel. Na handa ka dapat gumasto. Maraming tao ayaw ng Bible. Buti nga ngayon, maraming apps ng Bible, di ba? Dati kailangan mo ng bumili. So, kailangan mong mamasahe, kailangan mong gumising ng maaga, kailangan mong maglaan ng panahon, kailangan mong mag-sacrifice, kailangan ng time, ng effort, but you have to decide to sacrifice just to get the truth. Because you know the worth of the truth that you are going to do. Alam mo yung halaga. Kung may alam mo yung value ng truth na malalaman mo ngayong araw na ito, when you come to church, then you will be willing to sacrifice. Pagka alam mo gaano kahalaga, more than pa sa precious gold, yung salita ng Diyos na maintindihan mo every Sunday, you will be preparing to come to church because you know the value of the truth that you are going through. Are you here? Yes. I hope ay nakita natin ang pananaw natin sa truth ay kagaya more than a gold. Na kailangan na idig, kailangan na paglanan, kailangan duman sa proseso. Ano ba yung salita ng Diyos sa'yo? Is this the Bible? Is it just an ordinary word? Ordinary book? Coming to church, is this just attending a school? O kaya nakikinig ka lang para pagpalain ka? Sobra ba sa pagpapala na raranasan mo pag naiintindihan mo yung katotohanan? Sobra pa. Ang hirap lang makumbinsi ng tao kasi Satan blinded our minds. Because Satan knows that the truth, the Word of God, the moment you understand, he cannot hinder you. He cannot stop you. Hindi ka niya na mapipigilan. Pero kung pwedeng pigilan ka niya, pipigilan ka niya. Yes. Kung papigil ka ba? Will you allow him to hinder you to know the truth? You need to sacrifice. I tell you, once you know the truth, nothing shall set you free except the truth. Wala nang ibang magpapalaya sa iyo, kundi ang katotohanan. Bakit? Ganun kahalaga. Next, Jesus in Gethsemane. Jesus has to die on the cross. He was willing to sacrifice for you and me so that we will know the truth. Handa siyang mag-sacrifice. Handa niyang ibigay yung buhay niya para sa atin. So that we might be saved and know the truth. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Huwag mong hanapin yung joy mo doon sa barkada mo. Huwag mong hanapin yung joy mo doon sa katitiktok mo. Pag TikTok mo is just a result of the joy that is overflowing. Hindi din, no? Hindi ako nagbabawal sa inyo mag-TikTok. It's okay. But if you are going to find the joy, ang susi ng iyong kagalakan ay nandun sa TikTok mo, o sa YouTube mo, o sa kaibigan mo, or dun sa pagkain mo, or sa pera. Pag yun ang source mo, I tell you, that's a miserable life. Nakaka-stress yan. O dun sa grupo mo, o dun sa barkada mo, huwag mo hanapin doon. Hanapin mo sa salita ng Diyos. Nandiyan ang kasagutan dahil yan ang magpapalaya sa iyo sa kalungkutan. Hallelujah. Yan ang magpapalaya sa iyo sa takot. Amen. Yan ang magpapalaya sa iyo of uncertainties. Yes. Yan din yung magpapalaya sa iyo para malaman mo yung destiny mo. Hallelujah. Is the truth. Malapit doon. Resulta lang yan na masaya ka, kaya ka TikTok. Resulta lang yan na masaya ka, kaya ka kung ano yung ginagawa ko is just a result. But the source, Jesus Christ died on the... Bakit kailangan mamatay ni Jesus? Not just to save us, but to show us the truth. Amen. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Praise the Lord. Bakit natin tinatalikuran yun? Grabing sacrifice ni Jesus. Binigay niyang lahat. Para lang malaman natin, bakit ayaw mo? Bakit ayaw ng tao?
because of the lives they have received. They don't decide. So today, have you decided and willing to sacrifice? Because Jesus decided to die on the cross and was willing to sacrifice para malaman natin yung katotohanan. Ito yung truth para mag-enjoy kayo sa buhay. Ito yung truth para magawa niyo yung purpose. Ito yung katotohanan kaya nandito ako, pumunta ako dito sa earth para ipakita sa inyo paano mamuhay sa katotohanan. Yes. Malayang malaya. That's why the time na si Jesus Christ nandito sa earth, they are under the Roman Empire that they are being oppressed. Alam mo yun? Wala silang kalayaan physically. Pero si Jesus namuhay na malaya because he carried the truth. So pumunta siya dito, namatay siya para maranasan din natin yung kalayaan na pinakita niya sa atin. Kalayaan sa kagalakan, sa kalungkutan, kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa bighati, kailangan sa pagdalamhati, kalayaan sa poverty mentality. One time, meron akong kausap. Nag-uusap sila na yung magagandang plato, pag nagbili yung kanilang nanay, ay tinatago doon sa kabinet kasi maganda yon para lang sa bisita. Pero para sa inyo, yung kusang-kusang, yung kaya plastic lang. Ayun, di ba na-trans? Kaya gano'n. O, tawag kayo, nakaka-relate kayo. So, ay mama ko, ganun din. So, yung mga magaganda itatago, yung hindi maganda, yan lang yung gagamitin. Pero sabi ko, ako hindi ako lumaking gano'n because my father, ano man yung kanyang bibilihin, also sa time na yun, yung plato na Duralix. Also that time pa lang. Ngayon, Coral na yung uso eh. So that time, Coral ay Duralix. Nagpili yung mama ko, tinago niya doon lahat. Pero hindi naman ang papa ko, bumili siya ng Duralix din. Pero hindi niya nilagay sa cabinet. Nilagay niya doon lahat ng mga plato namin na luma, inalis niya. Pati yung glass. Yung, alam niyo yung plato na yung nagkakunin na nga yung sampin. Yung mga sampin na mga plato, kaya plastic. Inalis niya lahat yun, pinalitan niya ng Duralix. Pagdating ng mama ko, hindi siya pwedeng magreklamo kasi hindi siya bumili noon. Ang bumili ang papa ko. Kaya sabi ko yung usap, alam niyo ba ng tawag dyan? Yung mga magaganda itatago mo, hindi gagamitin kasi baka siya para na sa bisita. Kayo pala. Ayaw paggamit, pinaghirapan niyo yun? Alam mo nga ang tawag doon? Ang tawag doon ay poverty mentality. Yung mga magaganda ito, ay ako ito kasi wala akong ito. Ay, nung bata ko, hindi ko ito naranasan. Kaya beware, baka someday, magiging ganun din ka. Dahil hindi mo siya naranasan noon. Bibili ka ng mga laruan, yung mga hindi mo naranasan, pero hindi mo rin ginagamit, hindi mo rin nilalabas. Kaya nga binili mo para may magamit ka, may enjoy mo, kasi dati hindi mo na-deprive ka. Na-deprive ka dati, di ba? Kaya dapat gamitin mo araw-araw. Iba-iba, kahit iba-iba pang damit yan, kahit iba-iba pang sapatos yan, di ba man? O, di ba? Na-deprive ka nun, di ba? Kaya tatago ngayon. Kaya nga binili mo yan para gamitin. Dahil pag bumili ka, tinago mo lang ilang taon doon. Pero hindi ka naggamit. So that's poverty. So, tayo na daw. But, Jesus wants us to experience the truth. Masalaya sa poverty with the false person of truth. He was willing to die. Even sa kalagitnaan ng dagat na walang kasiguraduhan, Paul was willing to sacrifice. Paul gave up everything, status, position, comfort, just to know Christ and the power of the resurrection, the truth about Jesus Christ. So when you know the truth, ito yung mangyayari. Ito yung dala. Freedom from fear. Paano ka mapalaya sa anong takot? Takot sa kamatayan. Maraming tao takot sa kamatayan. Why? Because they don't know they are saved. Are you saved? Yes. Do you know that you are saved? Hallelujah. Sabi rito, ang sagot, pag di mo pa alam, takot ka pa mamatay dahil di alam mo saan ka pupunta lang. Ito yung sabi sa sagot. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:20. Pag nirecognize mo si Jesus Christ, if you confess with your mouth, may another verse pa, you could say, Lord, 10:17. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that He was raised from the dead, then you will be saved. Tinanggap mo na ba si Jesus Christ as Lord and Savior? Amen. Yes or no? Yes. If you have already
accepted Him, ni-recognize mo siya na Lord, Savior sa buhay mo, then you are saved. Ligtas ka. Next, no longer fear death when you know you're eternally secure. Next, freedom from worry. Marami dito ganun. No worry. We know, itong panghawakan mo, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Ano ba nangyayari sa buhay mo pag di mo naintindihan? Pag umpisa nang gumapang sa puso mo, sa isipan mo yung worry. Pag nag-umpisa na siyang pumasok sa isipan mo, i-declare mo ito, all things work together for good. Amen. Para hindi makapasok yung worry sa isipan mo. Amen. Yes. Kung ano man ang naramdaman mo, nararanasan mo, i-declare mo yung salita ng Diyos. Next. Freedom from uncertainty. Hindi mo alam kung ano yung pagtutunguhan mo sa buhay. Hindi mo alam kung ano yung kinabukasan mo. Sabi rito sa Isaiah 46 verse 10, I made known the end. God is telling us, I made known the end from the beginning, from ancient times. What's still to come? I say, my purpose will stand and I will do all that I please. So, God's truth gives clarity to your future. Gusto ni Lord ipaalam sa'yo kung ano yung kinabukasan mo, ano yung destiny mo. Kasi sabi niya, I made known that end. Huwag ka pumunta dun sa manghuhula. Nasa katotohanan, nasa salita ng Diyos. Kasi ang sabi niya, I made known the end. Ano yung end mo? Yung kanyang purpose sa buhay mo. Because my purpose will stand. For many are the plans in man's heart, but the Lord's purpose shall prevail. Ba't ka maghahanap ng iba? Ba't ka maghahanap doon sa labas? Hanapin mo. Nasa salita ng Diyos, napakaganda. Kung ano yung future mo, destiny mo, understand your purpose so that you will know your destiny. Pwede bang malaman? Sabi ni Jesus, sabi ni God, I made known the end. Before He began your life, before He created us, mayroon na siyang plano at nakasulat very clear sa salita ng Diyos. That's the truth. Next. Freedom from oppression. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them. Ano yan? I will pay them back, says the Lord. Romans 12:19. When you know the truth, you stop fighting battles that belong to God. Wala. Huwag mong trabahuin yung trabaho ng Diyos, kaya nga nag-worry. Huwag mong trabahuin ang trabaho ng Diyos when you are oppressed. Alam mo yung oppressed? Yung may tao na nanlalamang sa'yo, may mga taong nanlalamang sa'yo na wala kang kakayahan para labanan sila. Ang tawag dyan ay oppression. Pag nilulubo ka ng tao, nilalamang ka ng tao na wala kang karapatan na yumaman sa kanila dahil nasa posisyon sila, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Si Lord ang magtatanggol sa'yo. Amen. Si Lord ang magtatanggol sa'yo. Kaya marami ngayon mga Pilipino, ito kanila sinusundan, ito daw, oppression, ano oppression, ginagawa nila, just leave it to the Lord. Come to God, you run to God, dapat yung kanyang pamamahala, yung ating sinusunod para hindi tayo naapektuhan. Si Jesus Christ when He was living on earth, they were under the oppression of Roman Empire. Pero, hindi siya nakaranas ng oppression. Bakit? Namuhay siya ayon sa batas at tungkulin. Siya yung example. Another one, so malalaman mo yung kasiguraduhan, hindi ka ma-oppress. Freedom from anxiety. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Philippians 4:6. God's promises replace your panic. Sabi ko, Lord, wala akong sweldo ng 2 buwan kasi bakasyon ako. Wala akong sweldo. Hallelujah. Pero sabi ko, Lord, thank you sa pambayad ng aming bahay. So, do not be anxious, sabi niya. But, sabi, pasalamatan mo na kaagad. Ano yung nakita mong need mo, i-declare mo, pasalamatan mo na kaagad.
para hindi ka mag-worry. That's the solution. Amen! Anong need mo sa election tuloy? Anong need mo this coming, enrollment. Ano yung need mo? Sabihin mo na kagad, anong kailangan mo? Lord, salamat sa school supply. Lord, salamat sa bagong uniform. Lord, salamat sa bagong sapatos. Sabihin mo na kagad, pasalamatan mo na kagad. Ano man yung need mo na nakita mo, kailangan mo, pasalamatan mo na kaagad. Yon ang antidote sa anxiety because of lack of needs. You hear? Lagi mong sasabihin yon. Lagi mong dinideclare yun every day para maging yun, according to your faith, it will be done. Sabi namin, Lord, thank you so much within this year ay mababayaran na namin ito fully paid. So declare, pasalamatan sila. Don't you know that once you begin to declare the word of God, mararanasan mo yung kaaliwalasan sa isipan mo. Amen. Okay. So, yun ang sabi rito kapag ikaw ay nag-worry na, anxiety, anxious, ibig sabihin, pasalamatan mo na kagad kung ini-expect mo, kung ano yung hinihiling mo, sabihin mo na kagad. Lord, you said in your word, do not be anxious about anything, but by prayer and petition, Lord, thank you sa ganito. Lord, thank you sa ganito. Lord, thank you sa ganito. So, di mapapalaya ka sa anxiety, God has the answer. The word of God has the answer. Saan ka ba nag-worry? Ayun. Okay. So, God's promises replace your panic. Next, freedom from poverty mentality. Ito yung sinasabi ko kanina, itatago yung magaganda kasi para sa bisita, yung mga luma para sa atin. Tawag yan, poverty mentality. Pag may dumarating na mga magaganda, itatago muna, hindi gagamitin. Ayun, luma na lang. Hindi nagamit, di man lang enjoy. So, gamitin mo. So, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Romans 12:2. The truth reprograms your thinking and lifts you out of small, limited living. Ang naglilimit lang yung ating utak. God, we have a limited God, but we limit Him in our mind. With God, nothing is impossible. Pero nilimitahan natin sa ating, ginagawa natin imposible. God is a God of impossible, pero our mind says it's impossible. Hello, are you here? Mapapalaya ka sa lahat ng bagay, mapapalaya ka sa poverty mentality. Pagiging mahirap ay hindi na, malalayo yung teaching natin, yung ating teaching nakaraan, na ang pagiging mayaman ay wala sa material na bagay. It's the mindset. A mindset of abundance will result to abundant living. Alala nyo? Doon sa principle. Pag sa utak mo laging kulang, sigurado laging kulang ang buhay mo. Pag sa utak mo, God will provide, sigurado God will provide everything that's in. Amen? Amen. Kaya kailangan ni Hans ng dati kasi may tinabi kami na ni Hans yung tawag nito, pang-board. So ngayon wala na. So, Lord, salamat sa pang-board ni Hans. O, di para hindi ka ma-anxious. God will provide. So, hindi ka mag-worry. Because God is our source. Di ba, Hans? God is our source. Kaya mag-board si Hans. Okay, so every one of us, whatever is your fear, whatever you are worrying, are you stressful, are you in panic, or ano man yung mararanasan mo, tandaan mo, itong mga verses na ito ay makakatulong sa'yo. Begin to declare when you experience unpleasant circumstances. Amen. Our word has power. Decree a thing and it will be established for you. So the truth, the more truth you know, the larger the truth you will, the larger you will, the greater you will enjoy.
enjoy. So, the truth, the Word of God will set us free from fear. The original idea will set us free from worry. Ang magpapalayo sa atin sa certain uncertainty, yung hindi mo alam ang kinabukasan mo, magpapalaya sa iyo yun, mawawala ka ng worry, mawawala ka ng takot, hindi ka na takot, kahit may kamatayan pang darating dahil alam mo ay ligtas ka na, and you will be free from oppression, you will be free from anxiety. So, God will help you. So, kapag ka gumapang sa isipan mo yung anxiety, pagka gumapang sa isip mo yung worry, pagka gumapang sa isip mo yung stress, declare the word of God. Amen. Kung nakopya nyo yung nandito ngayon, ay pwede mong i-declare. Next, ano yun lang? Freedom from lack. Hindi ka na mawawalan o kukulangin. Kasi matuturoan ka man. Freedom from lack, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. You stop begging and start believing. Hallelujah. So, anong ginagawa mo? Magmamakaawa ka or magiging kawawa ka sa kalagayan? Ano ba? Next pa yan. Freedom from poverty and ignorance. Ano yun? Maraming tao ngayon ignorante. Kawawa sila dahil ignorante sila. Sabi sa Bible, my people perish because of lack of knowledge. So ano ngayon? Buy the truth and do not sell it. Huwag mong ipagpalit sa worry yung word of God na alam mo. Huwag mong ipagpalit sa kahit anumang bagay yung katotohanan na nalaman mo. Truth cancels ignorance. Knowledge sets your finances and life in divine order. Alam niyo bakit maraming mahirap na Pilipino? Hindi dahil wala silang trabaho, hindi dahil wala silang or mahirap yung bansa natin. It's the mindset. Pangalawa, kulang sila sa knowledge. Mangungutang para mag-birthday. Mangungutang para makabili ng gusto. Ayun. Ang kulang ay financial literacy. Kung ginsave muna, kaya pag nakikita ko na ko, inutang para nangutang ka para mag-travel, nangutang ka para mag-birthday, nangutang ka sa ganun lang. Kung ginsave mo kaya. The solution is saving, allocation. Kaya sabi ko, gusto mong bumili ng bagong cellphone, mag-allocate ka na. Ito para sa cellphone, 5 piso. Ito para sa damit ko, 5 piso. Ito para sa ganito, loob mo, 5 piso. Ito pang kain ko sa labas, 5 piso. Ibig sabihin, kada sweldo mo, na-allocate mo yun. O, after how many years, sira na yung cellphone mo, may pambili ka ng cellphone kasi naka-ipon. Amen. Okay? Yes. You must really yourself. Kailangan lang ma-educate. Kailangan lang tayong maturuan. Huwag kang mag-enjoy lahat isang araw. 1 day millionaire, 1 month sustainer. Narinig mo yun? O, di ba? Inuubos mo lahat ng pera mo isang araw lang. Tapos isang buwan ka, Lord, bakit ganito? Hindi sila may kasalanan, ikaw yun. Kaya pala pinagpapala ka, di ba si Joseph? 7 years of abundance, anong ginawa nila? Inalocate nila yun. Kaya nung time ng famine, abundance sila. Kaya time na marami kang pera, mag-ipon ka, malakas ka pa. Baka time na hindi ka na makatrabaho, wala ka na rin pera. Kaya dapat ay paghandaan ang susunod na mga kagaya ng ginawa ni Joseph. So we need to be equipped para hindi tayo maging ignorante. Maraming tao, maraming Pilipino mahirap dahil sa ka-ignorante ka. Maghapon ka nagtrabaho, nagkargabir ka sa palengke. Pag dating ng hapon, ibili mo ng sigarilyo, susunugin mo lang yung pinaghirapan mo. Diba? Hirap na hirap ka magbuhat. Tapos, sabi mo nag-enjoy ka, sayang ikaw nag-inipon mo na yung pambili ng sigarilyo, inipon mo yung pambili ng alak, para someday maka-invest ka. So, hindi lang yung sources mo yung pagkakarga doon. Nakaipon ka ng ibang resources. So, yun. So, maraming ganun. Ignorant lang kasi. The Word of God has been answered. Amen. Praise God. Because it is the truth. So, will you decide today? What will you do with the truth? Ayan. Every
Yung pinupost natin sa GC, the daily devotion is the truth. Amen. Nagpipray ako na makagawa ko ng TikTok ko. Kailangan ko lang talaga ng oras para makarecord, para lang ma-educate ang tao. Lord, your word is so precious. Ang galing nitong mga katotohanan, pero ayaw ng tao. Ayaw ng tao pa sa akin. So that's my prayer. Na kahit sa maliit na bagay, I can give value. So what will you do with the truth? Will you decide today to know the truth or manatili ka sa hinay? Will you sacrifice your comfort to pursue it? Or will you continue living a life ruled by lies and never question? Kasi tinanggap mo lang. Kung anong teaching pinasa nila, tinanggap mo na lang, hindi mo tinignan kung ito ba ay tama o mali. Today, God is giving us the solution. Thanks God. Pray for hunger for truth. Because you need to decide. Hindi babagsak sa iyo. Pangalawa, start reading God's Word daily. Basahin mo salita ng Diyos. Kahit di mo naiintindihan, basahin mo lang, basahin. Devotion ka every day. You sacrifice. Number 3, choose obedience, not just inspiration. Ang galing niya, na-inspired ako, na-motivate ako. Pagkatapos nun, na-motivate ka, saya mo ng linggo. Sunod na araw, wala na, di mo alam kung anong gagawin. Kasi na-motivate ka lang, na-inspired ka lang, na-encourage ka lang. Anong naiwan sa'yo? Naturuan ka pa ng gagawin. Ang saya sa church, kasi ang galing ng pastor. Ang saya ng preaching na narinig ko, kasi ang galing ng pastor, yung galing ng pastor ang nasa utak mo, pero yung natutunan mo, wala. Nga. So kaya kailangan yung natutunan mo na katotohanan. Ano nang gagawin mo pag nagpo-problema ka? Ano nang gagawin mo? So dapat yung natutunan mo din ang gamitin mo. So choose to obey the just inspiration. Be willing to sacrifice temporary things for eternal things. Temporary lang yung pag-sacrifice mo. Araw na ito, instead na matulog ka, I'll go to church. Kasi yung matututunan mo doon ay walang kapantay, katotohanan na magpapalaya sa iyo at nagbibigay sa iyo ng kagalakan to enjoy life. Hindi temporary na solusyon, but kumbaga to take root. I-post ko yun sa FB. Sa FB ko pinapost ko yun. Basta may hindi ako makatulog. Hindi ako nakatulog kagabi, alas 3 na ako makatulog. So pag di ako makatulog, nagsusulat na lang ako. Susulat ko sa FB. Doon ko sinusulat kasi babalikan ko lang kung kailangan ko mag-accomplish. Kasi doon ko nire-record. Para hindi siya mawala. Di ba pag i-post ko sa FB, pwede balikan. Kahit walang nagla-live, post pa rin niya ako. Bakit? Kasi hindi naman yan para sa kanila. It's also for me. But one day when I need it, i-compile ko na, babalikan ko lang siya. So each one of us, we need to know the truth. Are you willing to sacrifice to know the truth? Mapalaya ka sa hirap, mapalaya ka sa fear, mapalaya ka sa stress, mapalaya ka sa kalagayan mo, mapalaya ka sa mga problema ang kinakaharap mo. Hindi mawawala ang problema. Araw-araw nandyan yan. Kaya sabi ni Jesus Christ, in this world you will have troubles. But don't worry, take courage, huwag kang mag-alala. May kasagutan siya. Ano yun? Batas at tuntunin, sinulat niya sa kanyang salita. That's the answer. Alamin mo. Kaya pag nahihirapan ka, sabi ko, Lord, ano kayang kabaylin ko? Ano kayang salita akong dapat matutunan? Or nalulungkot ka, balikan mo, Lord, ano kayang magpapalaya sa akin sa kalungkutan? Or nagpapanik ko, na-stress ka, or hindi mo alam ang gagawin mo. Lord, ano kaya ang dapat mong gawin? Kasi sabi mo sa isang ka, and begin to declare the will of God. Amen. Hindi mo pwedeng takasan yung stress. Hindi mo pwedeng takasan yung anxiety. Hindi mo pwedeng takasan yung problema na dapat harapin. Kasi huwag ka rin mag-withdraw. Kasi hindi yan yung solution. Ang solution, pala mo yung katotohanan so that you will enjoy life. Ano yung ating title? The more truth you know, the greater freedom to enjoy. So gusto mo mag-enjoy sa buhay, alam mo yung truth. Gusto mo mapalaya, to enjoy continually, you must know the truth.
and the truth that comes from the Word of God. That's all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.